Okay, purihin po ang ating Panginoon. Tayong lahat po tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa mga awit po. Chapter 148. 148. Babasahin po natin ang buong chapter. Buong chapter po ang babasahin po natin. At ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay, I know ito po ay very common phrase na binabanggit po ng maraming tao ngayon. Mapa-unbeliever, tambay sa kanto, texter, kahit sino binabanggit po ito. It's about praise the Lord. Ano po, minsan binibiro po yan sa text, PTL na lang. Ano po? Pero alam niyo po, ngayong hapon, we hope and pray that we could really come to the real spirit of telling such expression. Ano po? Praise the Lord is not a mere expression. Praise the Lord is something that God had given us as a way of thanking God. Ano po? Dito po sa chapter 148 ng Book of Psalms, ay basahin po natin ito responsibly. Basahin ko po yung first verse, basahin niyo po second verse, at sabay-sabay po tayo sa last verse. Purihin ninyo ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit, purihin ninyo siya sa mga kaitaasan. Kayo po. Purihin ninyo siya, araw at buwan. Purihin ninyo siya ninyong lahat na mga bituing maliwanag. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat siya'y nag-utos at sila'y nangalikha. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa lupa, ninyong mga buwaya at lahat ng mga kalaliman. Mga bundok at lahat ng mga gulod, mga mabungang kahoy at lahat ng mga sedro. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at mga langit. Tayong lahat sa verse 14, at itinaas niya ang sungay ng kanyang bayan, ang pupuri ng lahat niyang mga banal sa makatuwid bagay ng mga anak ni Israel na bayang malapit sa kanya. Purihin ninyo ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. O banal na Diyos na nasa langit, purihin po kayo. Tunay o Diyos na ang katagang praise the Lord ay masyado na pong gas-gas na ginagamit ng mga tao ngayon. Maganda nga po sana kung yun talaga'y tunay na nanggagaling sa pusong nagpupuri. Ngunit sa panahong ito ay tila bagay ito po ay nangyayaring ekspresyon na lamang, bukang bibig, pag nagulat, bukang bibig, pag tumama sa kung ano-ano mga pinagtatayaan, minsan yun ang nasasabi, at kung ano-ano pang mga dahilan. Ngunit ngayon pong hapon, Panginoon, salamat po, dahil ngayon po ay muli ipinapaalala po niyo sa amin ang kahalagahan po ng katagang ito, pangungusap na ito. At nawa, Panginoon, muli ibalik niyo po kami sa tunay na pakahulugan ito upang kami po na mga mananampalataya ay magamit ito ng maayos. Minsan kami naman po ay natatakot gamitin dahil ayaw namin kami ay matawag na kaisa nila. Pero Lord God, napakagandang sambitin ito. At ngayon nga po, O Diyos, sa aming kapitulong binasa, maliwanag na po ninyong sinasabi na ito po ay isang bagay na inyo pong nais na bigkasin ng lahat ng inyong mga nilalang. Lahat ng inyong mga nilalang, Panginoon, ay sinabihan nyo dito na purihin kayo. Kaya, Panginoon, tulungan nyo po kami. Kayo po ang muling inaasahan po namin siyang tunay na magtuturo. Ako po bilang inyong tagapagsalita, salamat po sa pribilehiyo. Ako po, Panginoon, sa totoo, hindi po ako karapat-dapat. Sino po ako upang magsalita in behalf of you as a messenger of your word.
But Lord, we thank you. We praise you, Lord God. Tunay, O Diyos, na purihin po kayo. It's only by your grace that we could share your word, even though we are sinners saved by your grace. At pagpalain niyo po kami, O Diyos, sa hapong ito at bago po magtapos ang taong 2012, ay aming tunay na maibalik sa inyo ang pagpupuri. At bago namin harapin ang taong 2013, ay simulan namin ito ng tunay at dalisay na pagsambit ng purihin ka, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang lahat pong ito inyong pagpalain. Patawarin niyo rin po ang aming mga pagkukulang at mga kasalanan. O Diyos, ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Pwede na po tayong umupo. Praise the Lord. Where it really begins. Saan ba talaga nagsisimula ang tunay na pagpuri sa Diyos? Kanina pong umaga, tayo po ay nakarinig na po ng mga pagpapala, pasasalamat ng ating mga kapatid. At purihin po ang Panginoon dahil tunay po na ang Diyos ang ating niluluwalhati dito. Ano po? Bagaman, kumaga yung 3 minutes po, para kasing very uneasy tayo na parang tayo ay nililimitahan ng ganong kakaunting oras. Pero ito naman po'y ginawa natin para po mabigyan ng pagkakataon ang iba nating mga kapatid. Ano po? Hindi po yun sa ating ipinagdadamot, ang pagpupuri. Yun po'y ginagawa natin para lahat ay mabigyan ng pagkakataon. Pero still, hindi pa rin talaga nabigyan dahil lahat ay kulang pa rin po ang panahon. So we're looking forward that there is a part 2 or second part ng ating pagpupuri muli o third part. Okay? So ngayon po, ating pag-aaralan ay Praise the Lord, where it really begins. Yan po yung ating pag-aaralan ngayon. Kasi po, yun na nga po, nasambit ko kanina, na ito pong katagang praise the Lord ay masyado na pong, sabihin na natin yung salitang parang hindi na po iginagalang po ngayon ito eh. Kahit nga tayo mga Kristiyano, sana mag-guilty po kayo, tayo, ano? Kung gumagamit kayo ng PTL na ang inyong isip ay praise the Lord. It's wrong. Mali po yung PTL na yun eh. Sa Bible school po, hindi ko matandaan po, hindi ko makalimutan eh. Yung minulat sa amin ng ating pastor na HS. Kasi pag nag-aapura kami sa pagsusulat, yung Holy Spirit, ilalagay na lang namin HS. Tapos yung Jesus Christ, JC. Nung makita ni pastor yung aming mga research, yung aming mga sagot, wrong. Binibilugan niya, wrong. Hindi nyo nire-respeto ang pangalan ng Panginoon. Anong HS? Baka naman iba yung HS na yan. O baka naman yung JC na yan, iba yan. Baka yan yung artista. Alam niyo mga minamahal, kahit po yung expression na praise the Lord, dapat po atin din itong nire-respeto. Sabi ko sa Bible, thou shalt not use the name of the Lord in vain. And using it in a acrostic na lamang ay sana hindi po mangyari. Buuin po natin yan sa text. Amen? Kahit po yung GBU. Yung GBU. Maraming GBU. So buuin natin yan sa text mga kapatid. So this afternoon, we would like to know, Lord, how or where or when praise the Lord really begins. Minsan tayo po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating praising time. But sometimes when we are speaking about praising the Lord, sometimes hindi po ang Diyos ang nag-glorify. Sometimes hindi ang Panginoon talagang napupuri. Minsan tayo nagpapasalamat, tayo pa yung pinupuri eh. Where really praising the Lord begins? Saan ba at kailan ito nagsisimula? At ngayon pong hapon, atin nung bubulayin ang salita ng Diyos. Actually, yung chapter na ating binasa, nakakatuwa kasi tignan nyo po atin lang balikan ng konti. Imagine niyo mga kapatid ang pagpupuri sa Diyos or praising the Lord is not only expected on the heavenly hosts of angels, maging sa araw at buwan. Sige, mag-imagine tayo, ang araw at buwan magpupuri sa Panginoon. Paano yan nagpupuri sa Panginoon? Okay? Para kasi ang hirap ispilingin Paano ko magpupuri ang araw at ang buwan sa Panginoon? Okay? Well, maaari natin sabihin, siguro yung liwanag nila. Kasi pag sinabi pong praise, it means to shine. To shine. Praise means to shine. Yan yung Hebrew word
to shine. So, ibig sabihin yung pagliwanag ng araw at buwan, yun ho'y pagpupuri na nila sa Diyos. Sabi ko, wow. And then, nasabi po dito, sa verse 4, praise Him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens. Ano po, yung tubig dyan sa kalawakan. Alam natin, nung lalangin ng Panginoon, bago niya lalangin ang mga bagay sa lupa, ay nilalang din niya yung mga tubig dyan sa kalawakan eh. Sabi ko, Lord, paano po ba nagpupuri ang mga tubig sa kalawakan? Paano po ba yan nagpupuri? Ang hirap maipaliwanag eh. Pero meron tayong sinasabi doon sa science, yung evaporation, di ba? Yung tubig ibaba ay umaangat sa itaas at yun yung naiipon sa itaas at yun yung babagsak na ulan. So, yung evaporation na yun, hindi natin alaman. Maybe that is how the waters praise the Lord. And then pagdating sa verse 5, let them praise the name of the Lord. And then sa verse 6, He that also established them forever and ever. And then sa verse 7, praise ye the Lord from the earth, ye dragons and all deep, fire and hail, snow and vapors, stormy wind, fulfilling His word. Mountains and hills, fruitful trees and all cedars. Sabi ko, Lord, paano nagpupuri ang mga bundok na ito? Well, hindi man natin ito maipaliwanag, pero yun ang sabi ng Panginoon. Even the mountains praise the Lord. Even the trees. Tingnan niyo po yung mga sanga. Kalimitan nakaganon eh. Di ba? Hindi natin alam yung direction ng mga sanga, ng mga puno, lalo na pag sumisibol yan. Di ba? Yan may isa pag lumaki, sisibol yan pa rin, pataas eh. Maybe that is how these plants or trees express their praising to the Lord. Hindi natin alam yan. Pero, yan ang sabi sa Bible. The beasts, the cattle, the creeping things, flying fowls. Alam nyo, itong mga hayop, itong mga ibon, ang mga isda sa dagat, lahat pong ito ay nagpupuri sa Panginoon. Isipin nyo na lang po, mga kapatid. So, universal po, ito pong ekspresyon na ito, hindi lang po ito sa tao lamang. Mga hari, mga tao, mga prinsipe, mga hukom, mga binata, mga dalaga, mga matanda, mga bata. So lahat, all the earth, praise the Lord. Kaya lang, malaking tanong po ngayong hapon, kailan ba natin bilang tao ito talaga nagagawa? Kailan ba natin ito nagagawa? Ito ba'y sapat na tayo ay nakakaawit ng mga papuring awit? Nakakalungkot sa panahong ito, hagyan na makapuri sa awit, rakista pa ang bagsakan eh. Parang halatang-halatang hindi ang Diyos na napupuri. Ano po? Pero ngayon po mga minamahal, yan po ang ating pag-aaralan at nawa tayo ay turuan ng Panginoon muli kung paano ba talaga natin masasabi yung praise the Lord ng talagang may kataimtiman sa ating puso. Ano po? So, buklatin po natin ang ating mga Biblia. May 3 bahagi ng banal na kasulatan po tayong bibigyan ng pansin. Sa Aklat ho ng Job. Sa Aklat ho ng Job, chapter 1. Aklat ng Job. Pansinin po natin dito ang buhay ni Job. Upang mabigyan tayo ng kaunting background, sa verse 1 to 3, si Job po ay isang lalaki na sakdal at matuwid, may takot sa Diyos, at siya po ay sa kanya ay may ipinanganak na 7 anak na lalaki at 3 anak na babae sa verse 2. Meron po siyang 10 mga anak. Ano po? 7 lalaki at 3 anak na babae. Verse 3. Ang kanyang pag-aari ay may 7,000 tupa. Pansinin niyo po yan. 7,000, 7,000 na tupa. Grabe. 3,000 kamelyo. At 500 magkatuang na baka. So 1,000 po na piraso po yun. At 500 asnong babae at isang totoong malaking sambahayan na anupat ang lalaking ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng mga anak ng silanganan. So si Job po yung pinakamayaman ng panahon na yon sa kanilang lugar at siya po'y pinagpala ng Panginoon. Pero pagdating po sa verse 13 to 19, pansinin niyo po, at nangyari isang araw nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae, ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay, na dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nagsisipag-araro at ang mga asno ay nagsisisabsab sa siping nila at dinaluhong ng mga sabeyo at pinagdadala, oo, kanilang pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan
at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay naglaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan at pinagsupok at ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Samantalang siya'y nagsasalita pa, pansinin niyo po, isang araw lang po ito nangyari. Ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang mga Kaldeyo ay nagtatlumpulutong. Verse 17 na po tayo. At dumaluhong sa mga kamelyo at pinagdadala. Oo, at pinatay ng talim ng tabak ang mga bataan. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. Verse 18. Samantalang siya'y nagsasalita pa. Nagsasalita pa lang, nagre-report pa lang po. Yung natira para magsabi sa nangyari sa kanyang mga alagang mga hayop, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae ay nagsisikain at nagsisiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. At narito dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay. At ako lamang ang nakatanang mag-isa upang magsaysay sa iyo. O mga kapatid, sa isang araw lamang nangyari ang 4 na kalunos-lunos na balitang ito kay Job. Ang kanyang mga ari-arian ay nangaubos, maging ang kanyang mga anak. Meron na bang nakaranas sa atin ng ganyan? Kaya alam nyo, kung titingnan natin, napakapalad pa natin ngayon eh. Oo. Minsan tayo ay dumadaing, pero kung tutuusin, tayo ay napakapalad. Oo. At dito po makikita natin ang nakalunos-lunos na nangyari sa buhay ni Job. Pero tignan po natin sa verse 20, kung ano yung naging sagot, naging kanyang tugon at reaksyon. Nang magkagayoy bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahitan ang kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At ito yung kanya sinabi. Habang siya po ay nagpatira pa, nakasubsob ang kanyang mukha sa lupa. Alam nyo, sa lumang tipan, ang isa sa panglabas na ekspresyon ng pagpuri sa Panginoon ay yung pagsubsob sa lupa. Paghapak ng kanyang suot. At yung kanyang sinasabi dito, pagtira pa at siya'y sumamba. At ito, tignan nyo po, ang kanyang sinabi. Habang siya'y nakasubsob sa lupa, nagpatira pa siya sa lupa, at siya'y nagsabi, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina, at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Binanggit po dito, blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Blessed be the name of the Lord. Alam niyo mga minamahal, sino po dito sa atin yung nakaranas na naubusan ng lahat and yet sasabihin niya, praise the Lord? Ano po? Dito po mga kapatid, si Job po ay naubos sa lahat. Pero mula sa ganong sitwasyon ng kanyang karanasan sa buhay, nasambit pa po niya yung matamis na Panginoon, purihin ka. Alam niyo mga minamahal, ano po ang ipinapakita sa atin dito ng salita ng Diyos? Praising the Lord begins when we acknowledge that we have nothing. Praising the Lord, ang pagpuri sa ating Panginoon nang mayroong kadalisayan sa ating mga puso at kataimtiman sa ating mga buhay, ay nagsisimula kapag kinilala natin na tayo ay wala. Alam nyo, minsan tayo nagpapasalamat.
Yes, we utter the name Lord. We thank the Lord. Pero para bagang hindi. Dahil it seems to be sa ating mga pagpupuri, ay meron tayong atin. But real praising the Lord starts when we acknowledge that we have nothing. Alam niyo po, sino dito yung na-hold up? Na nung ma-hold up, nagpuri pa sa Panginoon? Kalimitan sinasabi natin, pambirang hold upper yan. Makita-kita ko lang yan. Papatayin ko yan. Sa pingot. Ano? Hindi nga. Ha? Ito na lang December eh. Sa totoo, ako naman huminsay nahihiya din. Kasi siguro kung maaalala nyo yun, no? Mga kapatid, meron tayong giving. Mga kapatid, meron tayong ambagan. Mga kapatid, meron nahingi ng tulong. Tapos mamaya, ito, ngayon lang, i-announce ko sa inyo, violets for the valley. Well, sana naman, wala naman dito nag-iisip, ano ba yan? Dami namang mga pambira, namang mga ano naman yan. Ano ba yan? Wala na nga akong pera eh. Alam niyo mga kapatid, si Job, naubos lahat eh. Pero sabi niya, praise the Lord! Ako'y naniniwala, hindi naman siya natuwa. Hindi naman siya natuwa nung mamatay yung mga anak niya. Alam naman sabihin, hey, patay na mga anak ko, wala na ako sakit sa ulo. Hindi naman ganun. Ako'y naniniwala, nalungkot din siya, nasaktan din siya, nandun din yung panghihinayang niya sa kanyang mga kayamanan, ano ho. Pero sa gitna noon he sum up his real situation and condition, that he has nothing. Alam niyo mga kapatid, pinag-uusapan natin dito yung pagbibigay eh. At isa sa dahilan kung bakit parang ang hirap nating magbigay because we sometimes think that what we give is from us. Yung kadamutan, yung kakuriputan, yung tithe ay nagsisimula sa isang kaisipan na siya ay may kanya. Akin ito, bakit ko ibibigay? Akin ito, bakit ko ipagagamit? Buhay ko ito, bakit ko ihahandog? Mga kapatid, we cannot really praise the Lord if we think that we have. But praising the Lord begins when we acknowledge that we have nothing. Oo, ako'y naniniwala. Walang espiritu ng kadamutan kung iisipin, ito, hindi naman ito akin. Ibibigay ko ito sa Panginoon. Tithes, hindi naman ito akin. Offering, ambag, hindi naman tayo kukuhanan ng Panginoon. Hindi naman niya tayo hinihingan eh. Actually, that is a test of our character. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Kanya lahat yan, mga kapatid eh. Saan nagsisimula yung ganong espiritu? Yung maganit. Sabi ko nga sa inyo, malimit eh. Maaring meron ka mga bagay na temporal, pero wag mong pabayaang malusaw yung yaman na yan ng temporal lang. Convert your temporal things to eternal value. Oo. Buhay mo, temporal lang yan. Ibigay mo sa Panginoon, gamitin mo sa Panginoon, magiging eternal ang value ng buhay mo. Oo, cellphone, temporal lang yan, pero ibigay mo yan, gamitin mo yan sa kalwalatian ng Panginoon, magkakaroon ng eternal value yan. Oo mga kapatid, that is converting eternal things to eternal value. Oo mga minamahal. Ngayon, saan nagsisimula yung panghihinayang? When we think that we have. Kung iisipin mo na meron ka. Pero alam nyo si Job, in spite na naranasan po niya ito, ang sabi niya, blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Siyang nagbigay, siya ang mag-alis. Hubad akong lumabas sa bahay bata, hubad din akong aalis dito. Alam nyo mga minamahal, when we say praise the Lord, do we acknowledge that we have nothing?
Kasi sa likod minsan ng pagpupuri natin I have. Pero sa totoo, we don't have. Doon tayo minsan nakakadama ng, marami akong binigay. Marami akong dito. Ay, marami akong binigay siya kapatid. Huwag mo akong offendin. Ano yun? Bakit may ganon? Kasi maaaring iniisip natin kasi sa'yo galing Kaya sa tingin mo, may puhunan ka Wala tayong puhunan dito, mga kapatid. We have nothing. Kung tayo may pinagpala ng marami o kaunti, we have nothing. Oo, wala tayong atin. Oras natin, buhay natin, hindi atin yan, mga kapatid Sa Panginoon yan We have nothing. Sabi po sa Bible, 1 Timothy chapter 6 verse 7. 1 Timothy chapter 6 verse 7. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Ano po? Wala tayong dala, kaya wala rin tayong ilalabas. Kaya sa larangan man ng oras, sa larangan man talento, sa larangan man ng kakayanan, material na bagay, lahat ng yan ay wala tayo. Pag tayo lumabas sa lupang ito, wala tayong madadala kahit isa dyan. So we ought to praise the Lord, acknowledging that we have nothing and the Lord owns everything. Kaya dito po si Job, alam niyo mga kapatid, ang nakita ko dito, ini-imagine ko, saklap na rin. Nakita ko kasi sa video, yung nasusunugan na bahay do sa San Juan, yung babae na may-ari ng bahay, pinapanood niya yung bahay niya nasusunog. Nahimatay siya. Nakahandusay siya doon sa kalye, hinimatay siya. Talaga naman. Grabe, Ano yung mga kapatid? When we say praise the Lord, let us think that we have nothing. Kaya pag tayo nagbibigay, Lord, hindi naman ito akin Pag ikinaglilingkod, huwag mo sasabihin may utang na looban Diyos sa iyo. Lord, maglilingkod ako, bless mo ako, ha? Oh, you're wrong. You don't serve the Lord because of the blessing. You serve the Lord because He is worthy to be served. Lord, magbibigay ako, sabi sa Bible, times 2, times 3, times 4, times 5. O yung mga di ba tayo, challenge last time, babalik daw. Sino yung binalikan? Sino yung hindi binalikan? Maaari na sabihin, hindi naman totoo yung sinabi ni pastor, hindi naman bumalik sa akin Pero alam niyo mga kapatid, praising the Lord begins when we acknowledge that we have nothing. Wala tayo. Kaya kung pag-uwi mo sa bahay, nakikita mo yung mga possessions mo. Kasi ngayong panahon ito, marami tayong mga possessions Amen? Amen? Mga bago. Pag-uwi. Isipin mo na lang, wala ako nito. Kaya kung may mga kapatid na nangangailangan, wow! Praise the Lord! May extend ko yung blessing na yon. Oo. Pag mayroong mga panawagan ganyan, mga kapatid, tayo magtapong-tapong, mga kapatid, pagtulong-tulungan natin, wow! It's a blessing! Bakit? Kasi yung wala ka namang iyo, ikaw ay makakapagbigay ng hindi naman iyo. Anong feeling nung ganon? Di ba? Halimbawa, wala ka namang iyo, pero ikinagagamit sa pangangailangan ng iba na yung ibinibigay mo naman, hindi iyo. Yun ang tunay na kalagayan natin, kapatid. If you could ever give to the Lord for the needy, for anything na pinag-aambagan natin, building at kung ano-ano diyan, mga pangangailangan, mga kapatid na kangailangan, blessing yan. Bakit? Kasi nagiging way na ikaw yung, daluyan ng blessing, hindi naman iyo yung ibibigay mo Oo, mga kapatid Hindi naman natin yan Hindi atin yan. And alam niyo mga kapatid, kung ganun yung espiritu mo, habang ginagawa natin yan, matutuwa ka, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po kayo, Panginoon.
Panginoon, kahit hindi naman talaga ito akin, Lord, pero pinagagamit ko, binibigay ko para sa mga nangangailangan. It's for your glory. Thank you, Lord. Oh, mga kapatid, you will cry, acknowledging the reality that we have nothing, and yet God uses us. Oh, mga kapatid, sabi ng iba, saka ako po ako to suporta diyan pag ako yumaman. Ano ka? No! The best of your ability, whatever you have, use it for the glory of God. Oo, mga minamahal. Sabi ng iba, yun lamang pong mga may kaya makakasuporta dyan sa project ng church. No! Diyan tayo nagkamali. Mayaman man o hindi mayaman, katamtaman, hindi man mayaman, hindi man pinalad na maging mayaman, tayong lahat ay walang pagmamayari dito. At kung anong meron kang ipinagkatiwala ng Panginoon, pag yan ay binigay mo, kinikilala mo na ikay wala. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya alam niyo mga minamahal, napakahirap po eh. Yung pong salitang praise the Lord, hindi po ito expression lang eh. In just 3 words, we can shake the heaven praising the Lord. Kaya nung si Job, ini-imagine ko, Lord, anong itsura ni Job? Ano kayang itsura ni Job? Pinipicture-picture ko, ano kayang itsura ni Job? Noong sabihin niya itong katagang ito, sinabi lang ba niya, praise the Lord. Ano kayang itsura ni Job? Imagine niyo, naubos yung mga kayamanan, namatay lahat yung mga anak. Ano kaya ang itsura ni Job? Naalala ko yung aking pinsan yung bayaw ko. Nung mamatay yung panganay na anak niya, nagkasakit sa probinsya namin. Bata pa ako noon, hindi mabura sa isip ko yun. Namatay yung anak niya, alam niyo itsura niya, ganyan ganun ang itsura niya, mga kapatid. Sa lupa, humiga talaga siyang ganun ang matalaka. Ay, ito pa, 10 anak na matay sabay-sabay. Hindi ko mapicture ang itsura ni Job. Basta atin dito nakapagbigay lang ng malaki-laking tithes Nakapagbigay lang ng talento, ng oras Parang kung sino na Alam niyo mga kapatid, hindi gagapang ang yabang sa atin kung ating kikilalanin na tayo ay nakakapagbigay because we have nothing. And yet we have nothing, and we have nothing, and whatever we give, we have nothing. If God will return, whatever we give, we have nothing. It's up to God. Minsan may deal tayo sa Diyos, Lord, bless me, and I will be faithful to you. Paano kung hindi pala ikaw pinagpala ng Diyos na hindi ka na magiging faithful? Mali. Lord, whether you bless me or not, I will be faithful to you. Parang yung 3 Hebrew children, kami man ay iligtas ng aming Diyos o hindi kami iligtas, hindi kami sasamba sa yung mga Diyos-Diyosa na yan. That's the Spirit. We have nothing. We have nothing. Praise the Lord. Number 2. Let's look on 1 Chronicles chapter 29. Praising the Lord starts when we acknowledge that we have nothing. Number 2. The whole chapter. 1 Chronicles chapter 29, ito po yung tagpo na ang Haring David ay nag-alay sa Panginoon para sa pagpapagawa ng templo. Ang sabi po sa verse 1, at sinabi ni David na hari sa buong kapisanan, si Solomon na aking anak na siya lamang pinili ng Diyos ay bata pa at sariwa, at ang gawain ay malaki sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao kundi sa Panginoon Diyos. Akin ngang ipinaghanda ng aking buong kaya ang bahay ng aking Diyos, ng ginto na ukol sa mga bagay ng ginto, at ng pilak na ukol sa mga bagay na pilak, at ng tanso na ukol sa mga bagay ng tanso, ng bagay na ukol sa mga
bagay na bakal at ng kahoy na ukol sa mga bagay ng kahoy, ng mga batong onyx at mga batong pinagkalupkup, ng mga batong panggayak at may sari-saring kulay, at ng lahat ng sari-saring mahalagang bato, at ng mga batong marmol na sagana. Bukod din naman dito, sapagkat aking inilagak ang aking loob sa bahay ng aking Diyos, na yamang mga tinatangkilik ako, na aking sariling ginto at pilak, ay aking ibinigay sa bahay ng aking Diyos, bukod sa lahat na aking inihanda na ukol sa banal na bahay. Sa makatuwid bagay 3,000 talentong ginto na ginto sa Ophir at 7,000 talentong dalisay na pilak upang ibalot sa mga panig ng mga bahay. Yung dami. Ginto na ukol sa mga bagay na ginto at pilak na ukol sa mga bagay na pilak, at sa lahat na sari-saring gawain na yayariin ng mga kamay ng mga manggagawa. Sino nga ang naghahandog na kusa upang magtalaga sa Panginoon sa araw na ito? Ito'y sinabi ni David sa gitna ng kapisanan. Tapos ang naging epekto, verse 6, nang magkagayoy naghandog na kusa ang mga prinsipe ng mga sangbahayan ng mga magulang at ang mga prinsipe ng mga lipi ng Israel at ang mga pinunong kawal ng lilibuhin at ng dadaanin, pati ng tagapamahala sa gawain ng hari. At ibinigay nila sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto na 5,000 talento at 10,000 dariko at pilak na 10,000 talento at tanso na 18,000 talento at bakal na 100,000 talento. At sila'y nangasumpungang may mga mahalagang bato ay nagsipagbigay sa kayamanan ng bahay ng Panginoon sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ni Jehiel na Gersonita. Nang magkagay nagalak ang bayan dahil sa sila'y nangaghandog na kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso na nangaghandog na kusa sa Panginoon, at si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Nagkaroon dito ng offering na willingly, offered willingly. Verse 10, kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan, at sinabi ni David, purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel na aking Ama magpakailan-kailanman. Verse 11, iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Verse 12, ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Verse 14, ito po yung climax. Ngunit, sino ako? At ano ang aking bayan na makapaghahandog ng ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat na bagay ay nagmumula sa iyo, at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo. Sapagkat kami ay mga taga-ibang lupa sa harap mo, at mga nakikipamayan, gaya ng lahat naming mga magulang. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. Alam niyo mga kapatid, kung inyong babasahin po itong mga talatang ito, sina David at ang bayan ay nakapaghandog, nakagawa sila ng isang dakilang gawain dito. Yung offered willingly to the Lord. At matapos pong magawa nila ito, si David ay nagsabi, purihin ka, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na nagpupuno sa lahat. Alam nyo, ang binalikan ni David dito ay hindi yung kanyang ginawa, hindi yung kanilang ginawa, kundi yung gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Opo, alam nyo mga minamahal, praising the Lord begins not only when we have nothing and we acknowledge that we have nothing, but also when we acknowledge that we can do nothing. We can do nothing. Hindi kayang gawin ni David ang bagay na ito. Sino siya? Wala siyang kanya. Hindi kaya ng kanyang bayan na gawin din ito. Sino siya bilang leader? Siya'y tao lang. Pero sa kanyang pagpupuri sa Panginoon, lalo na sa verse 13, sinabi niya rito maliwanag, purihin ang Panginoon. Kayo, ikaw ang nagpupuno sa lahat. Alam niyo mga minamahal,
whenever we accomplish something, let us acknowledge that we can do nothing. And that will give us a praising heart to the Lord. Lord, hindi naman talaga ako. Kung meron man hong mga tumanggap, kung meron man hong naakay na kaluluwa, kung meron man hong tumibay na kapatid, kung meron man hong naituwid na kapatid, kung meron man hong natulungan na kapatid, it's not because of me. It's because of you. We can do nothing. Biruin nyo, pagdating sa talatang 15, sapagkat kami ay mga taga-ibang lupa. Imagine po yan, balikan natin yung ating sarili. Kung sino tayo noong una. Sino tayo para makatayo ngayon sa Diyos at magpurit magpasalamat? Tayo ay mga makasalanan, marumi ang ating mga kamay. Sino tayo para gamitin ng Panginoon sa gawain? Yan man ay gawain ng pagluluto, pagdadrive, pagwawalis, paglilinis sa CR. Sino tayo? Alam niyo mga minamahal, lahat ng ating ginagawa dito ay ginagawa natin para sa Diyos. Yan man ay pag-iimis na masasabing napakasimple, pero yan ay ginagawa natin para sa Diyos. Pero hindi pa rin nating magagawa yung magwalis na yan. Kung wala ang Diyos na gumagawa sa ating mga buhay. Oo, mga minamahal. Yung paglingkuran mo ang iyong magulang, tumulong ka sa gawain sa bahay, hindi natin kayang gawin yan. Tayong mga likas na tamad. Pero gagawin ko to dahil mahal ko ang Panginoon. Tutulungan ko ang Panginoon. Tutulungan ko ang mga gawain sa bahay. Tutulong ako sa gawain. Alam niyo mga minamahal, praising the Lord starts when we acknowledge that we can do nothing. Kaya nga ating bulayin yung mga maaring nagawa natin this year. And yet we will say, Lord, without you, we can do nothing. Oh. Sa marinig man ho kayo, may marinig man kayong pasalamat dahil kayo ang ginamit. Sa marinig man yan o hindi, Lord, we can do nothing. We can do nothing. Hindi ho gagapang ang pagmamalaki at pagyayabang sa puso. Oho, kung lagi nating i-acknowledge na Panginoon, hindi naman talaga namin ito nagawa kung wala kayo. Doon lalabas yung tunay na praise the Lord. Ay, ang kikinikinita ko, no, yung itsura ni na David dito, andyan yung sangkaterbang ginto at pilak. Siguro lahat sila nakataas ang kamay, Lord, ang lahat ng ito ay gawa ninyo. Biruin nyo willingly. Yung lahat ng tao, yung mga may alas, yung mga may mga ginto, mga batong makakapangyarihan, talagang valuable na mga jewelries, inihandog nila lahat yan para sa pagpapagawa ng templo. And yet, sabi ni David, Lord, who are we? Who are these people? Mga kapatid, sa tuwing meron tayong mga pinagkakaisa-isahan ditong mga proyekto, in whatever way you can contribute, do. And in return, say, Lord, I can do nothing. I can do nothing. Praise the Lord. Ako'y putik lamang. Praise the Lord. Huwag nawa tayong magkaroon ng yabang. Na kaya nangyari yan dahil ko. Kung tayo may pinupuri, hayaan sila ang magpuri. Pero ikaw na nakakarinig, ibalik sa Panginoon ang papuri. At tayo naman na nagpupuri, ibalik sa Panginoon ang papuri upang wag maagaw ng tao. Acknowledge that we can do nothing. Praising the Lord starts. And lastly, praising the Lord starts when we acknowledge that we have nothing. When we acknowledge that we can do nothing. Thirdly, when we acknowledge that we are nothing. Si Apostol Pablo po, obvious naman po sa Bible na kung mayroon manong apostol
Kung tayo yung susukat, ano po, bilang tao, sa ating data, rigid data, si Pablo na po ang maraming nagawa kung tutuusin, kung titignan natin, ano po. Pero alam niyo po, sa 1 Timothy, o 2 Corinthians chapter 12, alam niyo po, ang sinabi ni Pablo dito, chapter 12, verse 11. 2 Corinthians chapter 12, verse 11, ang sabi niya po dito, ako'y naging mangmang, pinilit ninyo ako. Ako sana'y dapat ninyong purihin, sapagkat sa anuman ay hindi ako naging huli sa lubhang mga dakilang apostol. Bagaman ako'y walang kabuluhan. Ano po? Though I be nothing. Biruin niyo sabi ni Pablo, ako'y walang kabuluhan. Ako'y walang kabuluhan. Ano po? Sa gitna ng napakarami niyang dinanas, actually yung chapter 11, binabanggit niya dito sa mga pagsubok, ako'y nakaranas na napakarami, muntik akong mamatay, ako'y pinagbabato, ako'y nasiraan doon sa gitna ng laot, ako'y nasa kalaliman. Ang dami niyang mga naranasan kung tutuusin. Pero alam niyo, sabi pa rin niya, I am nothing. Praise the Lord. I am nothing. Nagsisimula ang pagpuri sa Panginoon kung ating iisipin na tayo rin, na mga tao, ay walang kabuluhan. Ibig sabihin ng walang kabuluhan, kung meron ka mang ipagmamalaki, ay hindi yung iyong sarili, kundi ang Panginoon. Let them that glorify the Lord. Opo. Kung meron man tayong nagawa, hindi dahil ng ating ginawa. It's because of the Lord. Kung meron man tayong ibinigay, wala tayong ibinigay. It's because of the Lord. Kaya po yung katagang praise the Lord, ang ibig sabihin nun, the Lord alone should shine sa ating mga buhay. Hindi yung ating mga sarili. Kaya nga po sa ating katagang praise the Lord, mga minamahal, sana po hindi lang ito praise the Lord lang. Sana po ay ito'y lumabas na nagmumula sa kumikilalang tayo ay walang atin, tayo ay walang magagawa kung wala ang Panginoon, at tayo ay walang kabuluhan kung wala ang Panginoon. Opo. Kaya nga ang bawat buhay natin ito, sa totoo lang, kung wala ang Panginoon, walang saysay ang ating buhay. Pero ito'y naging makasaysayan dahil ng Panginoon. Kaya ang challenge sa atin ngayon 2013, nawa tayong lahat ay magsabing purihin ang Panginoon at ating ibigay ang ating buhay para sa Panginoon muli sa taong ito. At masambit natin yung praise the Lord, pagkilala na ang Panginoon lamang ang maitaas sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na nasa langit, Panginoon, ang katagang praise the Lord ay isang napakabanal na kataga. O Diyos, hindi po ito expression ng mga tao. Ito po ay nagmumula sa pusong kumikilala ng kawalan nila. Pagkilala na wala silang magagawa. Pagkilala ng kanilang kalagayan bilang mga tao. At pagkilala sa inyo na Diyos. O Panginoon, tulungan niyo po kami. Salamat po dahil ang pagpuri sa inyo ay inyong ipinagkaloob sa amin bilang pribilehiyo. Nawa kami po bilang inyong mga anak ay tulungan ninyo na amin pong tunay na masambit ang katagang ito na nandoon ang pagpupuri at pagsamba sa inyong banal na pangalan. O Diyos, bilang mga tao, kami po ay tunay na kapos. Kami po ay walang galing. Kami po'y walang amin. Kami po'y walang magagawa. Kayo, O Diyos, ang dapat maitaas sa aming mga buhay. Kaya sa taong lilipas, nawa ibalik naming tunay sa inyo ang papuri. At sa taong kakaharapin, muli ang inyong biyaya, ang inyong ipagkaloob sa bawat isa. Salamat po, O Diyos. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Ang lahat pong ito'y aming dalangin sa inyo sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo.
Amen.